Lahat kami, pagsakay pa lang namin, nung nakita namin yung interior, nakaka-feeling big time. The mother queen of Team DTV, my mom. And this is all-wheel drive. Mas magandang traction, mas masarap tong ibalibag sa mga corners, di ba? We are finally here, Sundowners Vacation Villas. Ooh, nice! Dalawa pala yung charger nila. Oh, ayan na. Nauna na si Wawa. Andyan yung pool nila. This is just one of the swimming pools. So, pwede mag-party-party dyan. Katabi ng pool. Uy, 51 lang? Ala, bakit? 51 lang, oh. Hindi nag-full charge. Good morning, team! It's a beautiful Sunday morning. And today we are driving the BYD Han, the Electric Elite, the luxury family sedan. So today we are driving to Bolinao, Pangasinan. So magta-test drive tayo. I-review natin tong BYD Han. First time ko tong i-drive. And then, yeah, kasama na road trip. And then, staycation sa Sundowner Vacation Villas. Reviewin na rin natin yung hotel. So, ayun. Pagsama-samahin na natin para mas masaya. So, sana mag-enjoy kayo. Please join us. Nung dineliver sa akin, sabi ko, wow, malaki pala. But look at the actual product. It's so compact. You just press this and nade-detach na siya. And to my fellow car campers, alam naman natin, ang bilis natin mapuno ng camping gears ang mga sasakyan natin, di ba? Kung yan na lang ang natitira mong space, kasyang-kasya pa. Just look at that. Tingnan mo, ilan lahat ang nakakabit. 1, 2, 3 phones, 1 radio, 1 LED light, 1 portable electric fan, another LED light, and an action camera. Ayan na lahat. The EcoFlow River 3 Max Plus is not only for camping or outdoor use. At home, paano kung biglang mag-brown out? Now, let's simulate biglang brown out. Pay attention to the monitor. Walang nangyari. Hindi man lang nag-flicker yung monitor. Yung mga anak mo can still do their school projects. Si Madam Pea can still do her thing. And we can all sit here in one table and still have coffee. Third one is for the solar. You can buy the EcoFlow solar panels separately and connect them to the River 3. EcoFlow Philippines is currently on a mid-year sale. This month of June 2025, they are giving away solar panels for free when you buy River 3 Max Plus. Please use our exclusive link and code in the description and pinned comment to avail of an extra 5% discount. So bago ang lahat, I would like to thank BYD Philippines, BYD Greenfield, Sir Ramir, and of course, yung agent natin, si Sean, for, lending us this BYD Han and pag-asikaso ni Sean ng paperwork. And of course, salamat din kay Von, yung ka-team ni Sean, na nag-assist sa akin nung pag-release nitong unit. Okay? And it's a special day today kasi I would like you to meet the mother queen of Team DTV, my mom. Nandito siya ngayon nagbabakasyon. She's based in the US. Ang tawag sa kanya nila Achi, tsaka ni Dichi, tsaka ni Lucas. Remember, Pogi Lucas? Si Wawa. So, tawagin na siya Wawa. Okay, so join kayo sa amin, mamamasyal tayo, and magbibigay ako ng feedback. How does it feel? Anong experience driving this BYD Han? Okay? So, just quickly, this BYD Han is priced at 3.1 million. Very first impression ko dito, lahat kami, pagsakay pa lang namin, nung nakita namin yung interior, nakaka-feeling big time. Hindi bagay sa akin. Pang big time lang to. Like, look at the leather. Ibang leather to. Mas maganda yung leather niya. Reminds me of the quality of the leather na na-experience natin doon sa BYD Tank. Palibasa yun, that was also more than 3 million, di ba? So, parang mas buhay. I'm not sure if this is Napa leather, but this is much better than the leather ni Panchita. Okay? And then yung mga design niya dito, yung mga finish niya dito,
ibang klase. Right now, nandito na kami sa SC Tex going to Tarlac. Umalis kami ng Maynila a few minutes after 4 a.m. Sinadya namin umalis na napakaaga kasi hindi ako familiar doon and it's a long drive. Sabi ni Maps, yung destination namin 290 something kilometers. So sabihin na natin 300 kilometers kasi may mga stopover pa. And then ito namang BYD Han, the estimated range is 521 kilometers. So sabihin na natin 300 yung destination, meron kaming spare na ilan yun? 521 minus 300, meron tayong 221 na spare na pwede nating ilagay para sa traffic, sa uphill, tapos sa stopover na laging nakaandar yung sasakyan. So I think 221 should be more than enough. Pero tingnan natin kung gaano katotoo yung 521 and tingnan natin kung ano talaga yung magiging consumption niya. By the way guys, this BYD Han is a full EV. Hindi ito DMI, hindi ito hybrid. Alright? So, kahapon nung kinuha ko to sa BYD Greenfield, naka 100 SOC na tayo and then diretso ko pinakarga ng hangin. So I made sure na nasa 36 PSI. Okay, so bago tayo malis dito sa BYD Greenfield, ayan 100 SOC and gamitin natin yung Trip A. Zero natin siya. Daan muna tayo sa gas station para magpa-dagdag ng hangin. Okay, ayan na, nasa 36. Hindi masyadong calibrated yung pump but I think okay na yan. So far napapansin ko yung mga lahat yata, naalala ko parang lahat yata ng nahawakan natin BYD, yung requirement niya for the tire pressure is 36 PSI. So ayun. So all set na tayo. Kumpleto kami ngayon, super complete. Andito si Madam Pea, andyan si Wawa, andyan si Achi, tsaka si Dichi. Okay, so sakto lang yung load ng nitong BYD Han. And meron kaming a few luggages sa likod. Sakto lang pang overnight. And yeah, I think perfect test case, perfect scenario tong test drive natin. So the BYD Han has dual motors. Yung sa front can produce 240 HP while yung sa likod can produce 267 HP and 350 Newton meters of torque. That BYD Han can accelerate from 0 to 100 in just 3.9 seconds. Dual motors, all-wheel drive. So may traction yung apat na gulong. Guys, very first impression ko, very first thing that I noticed pag drive ko nito, ramdam mo na kapit siya sa ground. Ramdam mo na all-wheel drive. And pangalawa, ang ganda ng aerodynamics niya, mas lower ang ground clearance. Kaya mas feel mo yung mas masarap i-drive. Okay, mas sarap mag-spirited driving. Now, the blade battery naman, ang capacity niya is 85.4 kilowatt hour. Kaya yung estimated range niya is 521. So like I said, yung destination natin is less than 300 kilometers. So confident ako na kayang-kaya. Nag-search din naman ako bago kami umalis. May mga charging stations somewhere sa Tarlac and sa may bandang Dagupan. Although di naman kami papasok dun sa area na yun. But if you guys are planning to do the same trip, may mga ganong charging stations and those are yung sa SM. Okay? So, which is libre pa. But yeah, before I decided na to proceed with this trip using a full EV, chinek ko yung mga yon. Kailangan mo talaga ng planning. Hindi katulad ng pag naka-DMI ka na walang problema as long as may gasolina. Tuloy-tuloy ka lang, drive ka lang ng drive. Okay, so nag-exit na tayo sa Ramos. Tama ba? Ramos exit. Tapos, so far, ang SOC natin is 72%. Ang total distance traveled natin is 151.5. So, in-inform ko lang kayo kasi yun yung from Manila to Ramos exit. So, majority
is nasa expressway tayo. Tumakbo tayo ng average na mga 80 to mga 90 kph. So ilang percent yun? Computing natin. Okay, mag-math tayo. Si Madam Pea ang calculator natin. So 85.4 yung blade battery. Kunin mo yung 28%. 23.9. So 23.9 kilowatt hour ang na-consume natin. 151 kilometers na tinakbo. I-divide mo dun sa 28.9 ba yun? 6.3. 6.3. So nag-average tayo ng 6.3 kilometers per kilowatt hour. Kasi si Panchita, pagka ganitong nasa highway, umaabot ng mga 7 to 8. Okay na. Kasi dual motors ka eh. Mas powerful, mas malakas ang acceleration, mas safe ka kasi mas maganda ang traction. Not bad. So, computin natin naman pag nakarating na tayo sa final destination natin. Okay? So guys, andito tayo ngayon sa Paniki Kamiling Highway or Road. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-smooth yung kalye. Kaya talagang mas masarap mag-drive dito sa bandang north, ano? Kumpara doon pag pauwi sa amin sa Bicol. Napanood nyo naman siguro yung road trips natin to Bicol, ano? Yung sa bandang Quezon, bago ka makarating ng Andaya, talagang pahirapan. And then pagpasok mo sa Andaya, ganun din. Kaya tingnan nyo naman ang pagkakaiba. Dito relax na relax ka, hindi bugbog yung sasakyan mo, mababa ang maintenance ng kotse mo kung dito ang takbo ng sasakyan mo madalas. Siguro pag madalas kang uwi ng Bicol, yung maintenance mo kumpara dito, mas 10 times faster siguro yung wear and tear ng mga pag-ilalim mo doon. Diba? So anyway, tingnan nyo. Napaka-smooth. Ang kinis ng asfalto. Ang tahimik. Wala kang masyadong maririnig na vibration sa sasakyan. So combination, magandang kalye, magandang sasakyan mo, magandang NVH, very comfortable na drive. Okay guys, nandito na tayo sa Mangatarem, Pangasinan. Time check, it's now 7:58 AM. SOC 63%, total kilometers traveled 192.3. If you guys remember nung nag-media drive tayo ng BYD Shark, dumaan tayo dito sa Mangatarem. Somewhere sa unahan, meron diyang magta-turn left papunta sa Daang Kalikasan. Daang Kalikasan, yun yung inakyat natin na sobrang taas na bundok na ang ganda ng view pagdating sa taas, and then bumaba tayo sa lake, di ba? So ayun, napadaan na naman tayo ulit dito. Okay, so far 100 kilometers to go na lang tayo to Bolinao, particularly sa Sundowner Vacation Villas. So mag alas 8 na, gising na mga tao sa mga bayan-bayan, may mga konting traffic na. Okay? But so far, malamig ang aircon ng BYD Han. Wala kaming tint, walang tint. Teka, double check ko. Parang walang tint. Walang tint sa front, tsaka sa windshield, tsaka sa front windows. Even yung sunroof wala. Meron lang tayong privacy tint sa second row. Okay? See you later. Okay guys, so nandito na tayo sa Alaminos. Kung naalala nyo, kung napanood nyo ulit yung sinasabi ko, yung Seal 5 media drive natin, dumaan din tayo dito sa zigzag na to. Alaminos, sunod nito, I'm not sure kung Bolinao na. Okay? So dito kami nag-enjoy, nilaro-laro namin ng konti dito yung Seal 5. And sabi ko nga dito kay Madam Pea, eto dadaan na naman tayo dito. And of course, mas masarap laruin to dito, itong BYD Han. Of course, this is more powerful and this is all-wheel drive. Mas magandang traction, mas masarap tong ibalibag sa mga corners, di ba? yung steering feel niya, so merong dalawang settings, merong hard
tsaka comfort. Yung comfort niya, mas matigas siya kumpara sa comfort ni Panchita. Okay? So kapag ka nasa parking, nagmamaneuver ka daan-daan, medyo ramdam mo yung bigat. Pero ganitong nasa highway tapos medyo you want spirited driving, saktong-sakto lang siya. Feel mo yung control sa manibela. Very stable, very planted. Medyo stiff ang suspension kumpara kay Panchita, but sakto lang siya dito. Hindi siya I think nakakatulong yung pagiging stiff ng suspension sa feeling mo na you're in control of the car. Hindi siya floaty. So it matches with the rest of the dynamics of the car, the way it's designed to run fast. Wow, sarap ng curve. 90 kph ang takbo natin. Slow down, maraming tao, may konting community dito, may activity. We need to slow down, baka may biglang tumawid na bata. Woohoo! And we are back here at the Red Baron. Fresh coffee. Doon tayo mag-park para hindi mainit. Surat Komando. Live band today at 8 p.m. to 12 midnight. Okay, pahinga muna. Welcome to the city of Alaminos. Time check, 10:08 a.m. So medyo delayed na kami, no? Kasi yung ETA namin was supposed to be around 9 a.m. Kaya lang, syempre nag-stop over and dinaan ko sila sa doon sa the Red Baron, yung tinigilan nga natin. Nilagpasan natin kanina. So ito pala itsura ng City of Alaminos in the morning of a Sunday. Parang tabako no? May pagkatabako ang itsura. Alaminos City. Okay, malapit na kami sa 15 minutes to go, 40 kilometers to go sa Sundowners Vacation Villas. See you there. Ayan. We are finally here. Sundowners Vacation Villas. Time check 11:03. Total, ayan pakita mo. Remaining, ang SOC natin is 41%. Total distance or kilometers traveled is 291.3. Parang matipid, no? May 41% pa tayo natitira. So, wait lang kayo. We will do the math later. Check-in muna kami. Ano yun Pagkasukat pa din Ayan, so pakita ko lang sa inyo hindi may traffic pa sa reception area ng Sundowner. So, mag-compute muna tayo. So, ang SOC natin is 41%. As you can see, trip A natin is 291.3. Okay? Ang estimated remaining range natin is 215 kilometers. Now, tingnan natin kung gaano katotoo yan dun sa kiniklaim na 521. Okay, so ang battery size natin is 85.4 kilowatt hour. Tama? Tapos ang SOC natin is 41%, meaning ang na-consume natin is 59%. Now, 5.78 kilometers per kilowatt. So kanina, nung nag-compute tayo nung pagdating natin ng Paniki, di ba? Ano ba sabi ko? Nasa 6.5 ba yun, sabi ko? Basta parang mga 6. So, ngayon, naging 5.7 na lang, buwaba. Kasi, hindi na expressway. So, may konting traffic, nagdahan-dahan tayo sa mga bayan. So, expected mo, di ba? Mas lalakas yung konsumo. So, 5.78. Okay lang. Makonsumo. Kung i-compare mo kay Panchita, of course, mas makonsumo. Now, compute natin, at the rate of 5.78 kilometers per hour, ilang kilometers ang abutin? Yung 5.4, so 5.78. That will give you
493.61 minus yung kiniklaim na 521, 27, short lang ng 27.38 kilometers. Not bad, pwede na. Anyway, estimate lang naman yun. Always remember ang consumption ng battery or ng electricity and consumption ng fuel, kung ice man ang gamit niyo, it varies a lot. Depende sa driving style ng driver, depende sa traffic, depende sa terrain, depende sa road condition. Maraming considerations. Alright? So, mag-check in na kami and pahinga ng konti. Packet pala to. Wow! Packet pala talaga. Masarap pala pag ganito. Ganitong all-wheel drive tayo. Kaya ang sundowners na pag ano, Okay, wait. This way daw, this way. pag sunset. Yun yung charger. Asan ang charger? Nakita mo na agad? Yun, no? Oh, nice! Dalawa pala yung charger nila. Ano hindi? Nice. Charge mo ni sila. Welcome juice from Sundowners. Oh, ayan na. Nauna na si Wawa. So, nasa waiting area pa lang kami kasi ang check-in time is 3 p.m. So, dito muna daw kami mag-aantay. Andyan yung pool nila. This is just one of the swimming pools. Doon, meron pa doon. Hey guys, it's now almost 5 p.m. here at the Sundowner Vacation Villas, and I just wanted to give you a quick tour of the hotel, well, the villa, and yung parking ng BYD Han. And guess what? Meron silang charger. 'Di ba? Ang galing. Okay, so meron sila ditong dalawang chargers. Alright, ang provider si Anis. Ayan, 32 amperes, 7.2 kilowatt. Okay, ayan. Rated output 7 kilowatt. So katulad to ng mga chargers sa SM, yung lakas niya. Alright, so for the for the C-Line 6 natin, kay Panchita, okay lang to kasi hanggang dun lang din naman ang kaya niya. So mga 3 hours yan. But for a full EV katulad nitong BYD Han, which has a 85.4 kilowatt hour battery, medyo mahina yan. But since nandito ka naman sa isang villa, sa hotel, you know, you'll be spending most of the time sa hotel, mag-staycation ka. So I think okay lang to, 'di ba? At least meron. So nung dumating nga kami dito, yung SOC namin was at 41%. So ang dami pang tira actually. Kaya lang lumabas kami ulit kanina, nag-ikot-ikot kami sa town ng Bolinao. Naghanap kami ng makakainan kasi yung room namin dito hindi pa available. We arrived a little too early. Now talking about the BYD Han, ang ganda ng acceleration and ang ganda rin ng stopping power. Why? Because naka-Brembo brakes pala to, ventilated brakes. So syempre kapag malakas ang motor or engine, or yung makina ng sasakyan mo, kailangan malakas din ang stopping power niya. Kailangan directly proportional yan. Ayan. And may mga butas. So kanina nabanggit ko na naka-Michelin siya. Ayan, Michelin nga 2, 4, 5, 45, 19. Ano bang klaseng Michelin to? Pilot Sport. Quiet siya and maganda yung grip. Sinubukan ko rin syempre konting mga hard acceleration kanina. And parang hindi ko narinig nagkaroon ng wheel spin. Hindi ko naramdaman na umiyak yung gulong. But siyempre, malaking factor dyan yung pagiging all-wheel drive niya. Madalas kasi nagkakaroon ng wheel spin kapag front-wheel drive ka lang or rear-wheel drive. So, pag biglang tapak mo, biglang accelerate, walang tumutulong sa kabila, natural magkakaroon ng wheel spin. Ito, all-wheel drive, lahat sila kumakamot. So, kaya maganda traction. Ayan. Ganda ng yung aerodynamics niya. Yes, typical sedan, mababa ang ground clearance, but yung overall na pagkaka-design,
ng exterior ng body. Ang ganda. Yung drag coefficient ito, nakalimutan ko, nabasa ko sa brochure. So, sorry, pababa pala yun. So, hindi ako masyadong familiar sa figures when talking about drag coefficient, kung if 0 point something ba is good or bad. But the mere fact na pinagmamalaki ni BYD na yung drag coefficient niya is good, then yeah, I think it is something remarkable. So dito sa front, parang again yung ganitong design, kahawig nila Atto 3 ng Tang, di ba? May ganyan siya. And then dito meron kang ano to, 1, 2, 3 na LED, and then meron pa dito siguro park light yun or something. Then this is your DRL. Mamaya pagka madilim na, balik tayo dito, pakita ko sa inyo. But one thing I noticed, pagka nag-turn ka ng steering wheel, kahit hindi ka naka-signal light, may umiilaw ditong extra sa isang side. So I'm guessing this is the one. Later, pakita ko sa inyo pagkagabi na. Sobrang haba niya no? Tingnan mo. Halos nakasagad na ako dito sa may halaman. Hindi ko pa may pagkasya ng maayos dito sa screen, sa camera. Saktuhan lang. And look at the Mirage. Nagmukhang sobrang liit. Grabe. May katabi kami kanina sa parking na Hilux. Halos kakapiranggot na lang. Siguro mga 6 inches na lang ang natitira sa length ng Hilux. Halos magkasing haba na sila. So tara, mag-tour na muna tayo dito sa loob ng Sundowner. Yan, so meron silang common area dito. Sundowners Fisherman's Wharf. And here, on the right side, is the reception. So dyan ka mag-check-in. Ayan. Tapos pagdating mo, meron silang welcome juice. Ayan. Fresh buko juice. And ayan, si Madam Peya pala yan. Magsuswimming na kami mamaya. Nag-aantay lang kami ng medyo bumaba pa yung araw. Sayang naman kasi ng kutis ko, di ba? Sayang ng pagkaputi ko. So, quick silip lang. Ito yung reception nila. Ayan. Sundowners. Ayan. Reception. And then, meron sila mga souvenirs dito. Souvenir shop, boutique shop. So, yung mga mahilig mag-shopping. Ayan. Meron din sila mga swimwear. Kung hindi ka nakapagdala, pwede kang bumili dito. Alright? Okay ba ako mag-vlog ng mga ng hindi kotse? Yun. Quick look lang. Ayan. Mga souvenir items. And let's go. Punta tayo dun sa mas magandang area. So, andyan yung mga swimming pools nila. So, yung swimming pools nila dito, hindi lang isa. I think mga 3 or 4 ang swimming pools dito in different locations. So, ito common area nila to. Dito kami nag-antay kanina nung wala pa yung room namin. Okay, so ito yung Mese Club. Ayan, punta tayo dito. Meron silang CR dito, malinis, maganda. So, dito parang party area dito. Restaurant, pwede ka mag-order ng food. And then, ayan, meron silang bar. Meron silang alcoholic drinks dito. And andyan ang mga hoging bartender. Ayan, Mese Club. Yan, so may mga hard drinks. Kompleto naman sila dito. May cocktails, may beer. And then pwede ka mag-order ng food. Kukunin nila doon sa main restaurant nila. Ang ganda ng setup, oh. So kung marami kayo, dyan. Tapos meron din dito parang bar, parang counter, overlooking doon sa dagat. Meron dito swimming pool. 4 feet lang naman, which is good. Ayan, sa kabilang side. Pakita ko lang sa inyo. Yun, oh, nice, oh. So, meron pang upuan doon. May mga small tables. So, pwede mag-party-party dyan. Katabi ng pool. 120 steps daw going doon sa main restaurant nila. Para bang nasa isang maliit na bundok. Tapos, different levels. May mga different villas. So, tara, lakarin natin. Stress test tayo dito ng cardio natin. So kung medyo senior na, I would suggest na huwag nyo nang babain to. Mahirap umakyat. Hindi po biro Ganyan po kalalim. Paano ko ba ipapakita sa inyo?
Ayan o. Ganun kalalim. Malalim yan. And andun yung swimming pool. Nandyan yung main restaurant nila. So, bababa pa tayo all the way doon. Yun, penthouse marina, another villa, more villas doon. Tas sa baba, ayan. Public. So, ano na pala to? Pantalan, port. Ayan. Siguro sa gabi maganda rito. Ayan, so I think we're getting ready to swim. Oh, andito na pala si Dichi. Magsiswimming na tayo? Saan? Doon ba tayo mag-swim? There's Dichi. So yung villa namin, yung Barkada Villa is up there. Doon ka dadaan and then eto. Tapos meron kami sariling balcony dito. So tara, akit tayo. Ayan. Barkada Villa. So actually, magmula doon, room na yan. So this is our villa, Barkada Villa. Ayan. So dito, para kang may dining table. Tapos ayan, yung upuan nila na parang sofa na rin at the same time. Merong aircon and then 2 big windows here. Ayan. And andyan yung gamit namin. May big ref. Ito, mga 12 cubic yata to. And then, provide na sila ng water. May mini kitchen. Yes, pwede ka magluto. Ayan. And, ayan si Wawa. May double deck dito. And then, dito, bathroom. Ayan. Okay naman. Tama lang yung size. Hindi maliit. Malinis. And ayan yung shower area. And ito yung access sa balcony. Yun. This one I like. So, ngayon mainit lang. Pero parang mamaya masaya to dito pagkagabi. So, pwede ka ditong magkaroon ng konting privacy. Gusto mo dito ng party-party rin on your own. Pwede kasi magdala ng drinks dito. Pwede ka magdala ng beer, ng alcoholics. Pwede mo dalhin dito. Alcoholics. Mali. Alcoholic drink. Alcoholics yung tao yun, no? So, ayan. Nandyan tayo kanina. Ayan. Andun yung pool. Medyo mainit pa. It's now 5:05 yata. So, dito sa main room, merong microwave dito. Ang daming saksakan. Kung saan may saksakan. Natutulog si Achi sa loob. So, silip lang tayo dito sa may pinto. Okay, para lang may idea kayo. Ayan, so may TV. Tapos, merong queen size yata or king size na bed. And then, meron pang isang bunk bed. So, double. So, 1 and 2. And then, inside, meron ding sariling bathroom. And then here, ayan, may storage sa likod ng pinto. May safe na rin. Okay? So, that completes our tour. Nice. Ang ganda dito. It's now around 7 p.m. There they are. Oh. Ay, Wawa. Madam Faye. Good morning, Bolinao.
Good morning, sundowner. It's a nice weather today. Tara, baba muna tayo and tingnan natin yung SOC ng BYD Han. Baka mamaya hindi nag-full charge. Hindi tayo makauwi. Sir, good morning. Sisilipin. Check po yung ano yan. Sisilipin ko ako nag 100% eh. Alam ko, yung monitor ko gabi, check ko mo. Alam ko inahin niya. Uy, 51 lang? Ala, bakit? 51 lang oh, hindi nag full charge. So nagkaroon kami ng konting problema dito. Yung charger daw nila nag-display ng charging finished around 10 p.m. Kaya yung tao nila tinanggal yung cable. Hindi na ako sinabihan kasi gabi na raw. Baka tulog na ako. Sabi ko next time mas maganda sabihan ang customer kasi paano kung hindi makaalis in the morning. Anyway, hindi ko rin sure kung baka yung Han may scheduled charging. So di ko sure kung yung charger or yung sa settings ng Han yung problem. But anyway, nag-charge na lang ulit kami in the morning at binalik-balikan ko. At okay naman, tumuloy-tuloy na. As I mentioned, kami ang first customer to use this. And of course, there's always a learning curve kapag bago. I'm still happy that we were able to charge the BYD Han here at Sundowner for free. Here comes my coffee. Nice. Mahilig talaga sa burger. Ano? Ham and cheese. This is mine. Alaminos Longganisa. Ano yan sa'yo? Okay. Bangus. Homemade tapa. Nice. Tara, kain tayo. It's now 12:12. Checkout time is 12:30. So, malapit ako mag-checkout. So, pakita ko lang yung itsura sa likod. Yan. As you can see, ang lalim oh. Ang lalim pa niya doon. Tapos may access ka from the second row seat. Pwede kang kumuha ng gamit dito sa trunk. And again, this is the Raptor 5000. Tingnan nyo kung gaano siya kalalim. Ayan. Maluwag pa. So, meron pa kami isang ganito. And then, ayan, kaya din patayuin yung Raptor 5000. May ganyan pa siyang space. Maluwag, oh. Maluwag. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.